bumisita ng Switzerland, alam naming praning na mga Swiss sa oras. Bawat kanto, saan ka man tumingin, segundo yung punto. Bawal ang late. Paano na ang Filipino time? 5 to 9, aabot tayo sa 10. Wala, ang ating alis ay 9. Tinatawag ako yung producer pero sumisang salita eh. Cannot be reached siguro sinasabi niya. Ganun pala dito, laging precise. Super on time. Pagka late ka, iwan ka. Efficient ang takbo ng mga tren dito. Bawat importanteng syudad, konektado. Kung malate ka man, may sasakyan agad. Ilang minuto o oras lang ang pagitan. Mabilis at komportable ang biyahe. At kung kumakalaman sigmura, chichirya to the rescue. Para sa mga turista, makakatipid kung may Swiss Pass ka. 1 week na Swiss Pass, umigit kumulang 12,000 pesos. Kahit saan pwede kang gumala. Tren, bus, tram, o boat. Pasok ang Swiss Pass. Once sasawa. Break. Teka, kumpleto pa ba ang barkada? Finally, buo na ulit ang barkada. At buti na lang mabilis yung mga trains dito, diba? So, 1 hour lang naman yung difference. Since nasa usapan na rin lang naman tayo ng oras, inalam namin ni Pao kung bakit nga ba nakilala ang bansang ito sa paggawa ng relo. Si Anton Prechuzo ay may-ari ng isa sa mga maraming maliliit na watch shop dito sa Geneva. Di man sinlaki ng mga kilalang brand na Cartier, Omega o Rolex, hinahangaan pa rin ang mga relong gawa niya. Vous allez voir la montre spéciale par des clients collectionneurs. One of a kind ang kadalasang disenyo rito. Kaya naman di lahat ng kliyente niya pare-pareho ang disenyo. Abay pati mukha ni Che Guevara, ang revolutionary figure ng mga Latino, ay nag-iwan ng marka sa relong ito. Pati pa ito ng meteor o bulalakaw, di nakaligtas sa kamay ni Antoine. At ito, isang relong pinotakte ng diamante. Baka maloka ang mga sanglaan sa Pinas dito. Can you hear my breathing getting heavier? Naku, Suzy, kung yan ang iniisip mong regalo ko sa iyo sa anniversary natin, pass muna ako ha. Mahaba-habang trabaho ang kailangan kong gawin para makabili ng ganyan. So how much would this cost? Mamma mia. Very, very, very expensive, you know. The watchmaking has started with the French refugees. Noong 16th century, isang French na nagngangalang Charles Cousin ang nagdala ng watchmaking sa Geneva. Bumuo siya ng isang samahan para sa mga watchmakers. Nagtulungan sa pagpapaunlad nito, kabilang na dyan ang pag-imbento ng perfect mechanism sa pagpapatakbo ng relo. Okay, mapagtsatsagaan ko kaya to? You serious? Marami. Honey, hindi ako yan. Huwag ka manggigil. Can I put it back? Yes, please. Here, so I dropped it inside. Where is the screw? Over there. Oh, wow. This is so hard. This is very, very exact work. Mahirap, ha? Hindi siya magaling gawin, ha? Napakaliit ng mga tunulo, saka Precise na precise. Talagang hats off ako dito sa mga... Yeah.